Mga kababayan, kung ikaw ay isang pensioner o may magulang na umaasa sa buwan ng pensyon, mahalagang pakinggan mo ito ngayon din. May kumakalat na balita tungkol sa 8,400 na pensyon na papasok umano ngayong linggo sa mga ATM accounts ngayong Marso 2026. Ang tanong, totoo ba ito? Automatic ba ito para sa lahat? At kasama ka ba sa makakatanggap? Sa unang bahagi ng video na ito, sisimulan natin sa pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ATM drop? Kapag sinabing ATM drop, ito ay tumutukoy sa direktang pagpasok ng pensyon sa bank account ng beneficiary. Hindi ito mano-manong claim. Hindi ito kailangang kunin sa opisina. Ito ay automatic deposit sa rehistradong bank account. Ngunit bakit 8,400? Saan nanggaling ang halagang ito? May ilang posibilidad kung bakit ganito ang eksaktong amount na lumalabas sa mga balita at social media posts. Maaring ito ang regular monthly pension ng ilang members. Maaring may kasamang adjustment or differential. Maaring ito ay kombinasyon ng basic pension at additional benefit. O kaya na may retroactive adjustment na idinagdag. Ang pension system para sa private sector sa Pilipinas ay pinangasiwaan ng zero. Ang pag-credit ng pera sa bangko ay isinasagawa sa ilalim ng regulasyon ng 1, kaya hindi basta-basta nagkakaroon ng random deposit ng walang basehan. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang posibleng makakatanggap ng PH 8,400. Hindi lahat ng pensioners ay pare-pareho ang natatanggap na halaga. Ang buwan ng pensyon ay nakadepende sa ilang taon ang hulog, average monthly salary credit, uri ng benepisyo, retirement, disability, survivor. Mga nakaraang adjustment. Kung ang regular pension mo ay malapit sa halagang ito, posible na ang 8,400 ay simpleng monthly credit lamang. Ngunit kung mas mababa ang karaniwang natatanggap mo at biglang naging 8,400, maaring may kasamang adjustment o correction. Narito ang mahalagang paalala. Huwag agad maniwala sa viral post na nagsasabing lahat makakatanggap ng PH 8,400. Walang pension system na nagbibigay ng iisang eksaktong halaga sa lahat ng miyembro dahil iba-iba ang contribution history ng bawat isa. Ngayon, pag-usapan natin ang timing. Ngayong linggo ba talaga papasok? Ang pension releases ay karaniwang nakaschedule depende sa disbursement batch, bank processing time, holiday adjustments, internal verification. May mga pagkakataon na mas maagang pumapasok ang deposit at may pagkakataon din na may 1 pa 3 araw na delay depende sa bangko. Kung ikaw ay umaasang makatanggap ngayong linggo, gawin ang mga sumusunod. 1. I-check ang ATM balance sa opisyal na paraan. 2. Huwag magbigay ng OTP sa kahit kanino. 3. Huwag mag-click ng link na ipinapadala sa text message. Kapag may malaking balita tungkol sa ATM drop, dito rin dumarami ang scam. Karaniwang modus, congratulations, kasama ka sa 8,400 release. I-click ang link para ma-confirm. Sir, ma'am, kailangan po magbayad ng 1,200 processing fee para ma-release ang ATM drop. Tandaan, walang processing fee ang pension release, walang OTP na dapat ibigay, at walang random message na nagve-verify ng pension. Ngayon, isang mahalagang punto. Kung hindi pumasok ang Pay 400 sa account mo ngayong linggo, hindi ibig sabihin nito ay na-hold na ang pension mo. Maaaring iba ang schedule ng batch mo. Hindi pareho ang amount na matatanggap mo. Wala talagang adjustment sa iyong record. Sa part 2 ng video na ito, pag-uusapan natin ng mas detalyado paano malalaman kung legit ang PID 400 na deposit. Ano ang gagawin kung may discrepancy sa amount? Paano kino-compute ang monthly pension? Ano ang dapat gawin kung walang pumasok sa ATM? Huwag mong palampasin ang susunod na bahagi dahil doon natin ilalatag ang step-by-step guide para masigurong tama ang iyong matatanggap ngayong Marso 26. Ang tamang impormasyon ang susi para hindi ka malito at higit sa lahat hindi ka mabiktima. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa Marso 2026 ATM Drop 1,400 Pension, papasok na sa account ngayong linggo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bahagi. Paano mo malalaman kung legit ang deposit at ano ang dapat mong gawin kung may problema? Unang tanong, paano malalaman kung tunay ang 8,400 na pumasok sa account? Narito ang step-by-step verification guide. 1. I-check ang iyong balance gamit ang opisyal na paraan. ATM machine ng iyong bangko. Official mobile banking app. Direct branch inquiry. Huwag kailanman gumamit ng link na ipinadala sa text message o messenger. 2. Tingnan ang transaction history.
Hanapin kung ang deposit ay may malinaw na description tulad ng pension credit o katulad na label. Karaniwan ang pension deposit ay may structured reference. 3 ay compare sa nakaraang buwan. Kung dati kang tumatanggap ng halagang malapit sa PH 8,400, malamang ito ay regular monthly pension lamang. Ngayon, paano kung mas mataas ito kaysa sa dati mong natatanggap? Maaaring ito ay dahil sa adjustment or recomputation, delayed credit noong nakaraang buwan. Correction ng previous deduction, additional benefit na naaprubahan. Ang pension system na pinangasiwaan ng zero ay gumagamit ng formula base sa kontribusyon at haba ng paghuhulog. Hindi ito random amount, kaya kung may pagbabago sa halaga, may administrative basehan ito. Ngayon, pag-usapan natin ang kabaligtaran. Paano kung wala kang natanggap ngayong linggo? Huwag agad magpanik. Narito ang mga posibleng dahilan. Iba ang disbursement batch mo. May bank processing delay, may holiday adjustment, may temporary verification review. Ang bank processing ay nasa ilalim ng regulasyon ng 1 at may mga pagkakataon na nagkakaroon ng 1 top of 3 banking days na pagitan bago tuluyang mag-reflect ang deposit. Kung lumagpas na ang ilang araw at wala pa rin, i-check muna ang official announcement channels. Huwag agad maniwala sa social media screenshot. Huwag tumawag sa random number na nag-aalok ng assistance. Ngayon, isang mahalagang tanong. Pare-pareho ba ang matatanggap ng lahat na 8 to 400? Hindi. Ang pensyon ay nakadepende sa total contributions, average salary credit, type of pension, retirement, disability, survivor, previous adjustments. Kung ang regular pension mo ay 6,000, hindi ibig sabihin na magiging 8,400 ito dahil lamang sa viral post. Ang pension system ay individual-based computation. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakadelikadong bahagi, scam alert. Kapag may usapan tungkol sa ATM drop at malaking halaga, dito nagiging aktibo ang scammers. Karaniwang modus kasama ka sa special PT400 release. I-send ang account details para ma-activate. Kailangan po ng verification fee para hindi ma-hold ang ATM drop. Pakibigay ang OTP para ma-confirm ang pensyon. Tandaan ang 3 golden rules. Walang processing fee ang pensyon. Walang OTP na dapat ibigay sa kahit sino. Walang random agent na mag-activate ng deposit. Kung may tumawag at nagpakilalang representative, huwag agad maniwala. I-verify lamang sa opisyal na channel. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang sitwasyon. Paano kung kulang ang pumasok? Halimbawa, 8,400 ang inaasahan mo, pero 6,500 lang ang na-credit. Maaring regular amount lang ang pumasok, hindi ka kabilang sa adjustment. May deduction dahil sa existing loan balance. May recomputation na hindi pa finalized. Sa ganitong sitwasyon, 1. Huwag magpadala sa panic. 2. Ay compare sa previous statements. 3. Ay verify lamang sa opisyal na paraan. Sa part 3, pag-uusapan natin ang mas malalim na aspeto. Bakit may mga ganitong ATM drop announcements? Ano ang long-term impact nito sa pension system? Paano dapat maghanda ang bawat pensioner? At ang pinakamahalagang mensahe para sa lahat ng umaasa sa buwan ng pensyon ngayong Marso 2026. Manatili hanggang sa huling bahagi dahil doon natin ilalatag ang pinakamahalagang paalala upang manatiling ligtas, kalmado at protektado ang inyong pensyon. Sa huling bahagi ng ating pagtalakay tungkol sa Marso 2026 ATM drop, 8,400 pension. Papasok na sa account ngayong linggo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mas malalim na katotohanan sa likod ng ganitong balita at kung paano dapat tumugon ang bawat pensioner. Una sa lahat, bakit ba nagkakaroon ng ganitong ATM drop announcements? Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang impormasyon sa social media. Isang screenshot lang ng ATM balance na may 8,400. Maupats ng mag-viral at isipin ng lahat na pare-pareho ang matatanggap. Ngunit tandaan, ang pension system ay hindi one size fits all. Ang bawat miyembro ng Zero ay may kanya-kanyang contribution history. Iba-iba ang tao ng paghuhulog, iba-iba ang salary credit at iba-iba ang computation ng benepisyo. Kaya kung may nakatanggap ng PID P400, hindi ibig sabihin na lahat ay makakatanggap ng parehong halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang long-term impact ng ganitong ATM drops.
Kung ang P400 ay regular monthly pension, normal lamang ito. May kasamang adjustment, maaaring resulta ito ng recomputation. May retroactive difference. Maaaring naipon ito mula sa nakaraang buwan. Ang mahalaga ay hindi ang eksaktong halaga kundi ang katatagan ng sistema. Ang pag-release ng pensyon sa pamamagitan ng bangko ay isinasagawa sa ilalim ng regulasyon ng UNO upang matiyak na ligtas at maayos ang paglipat ng pondo. Ngunit may isang katotohanan na dapat nating tanggapin. Sa tuwing may malaking halaga o big drop na kumakalat online, dumarami ang scam. Narito ang pinakadelikadong sitwasyon. Kapag hindi pumasok ang pati to 400 sa account ng isang pensioner, madali siyang kabahan. At kapag kinabahan ng tao, mas nagiging vulnerable siya sa panloloko. May tatawag, may magte-text, may magpapadala ng link at sasabihin, "Sir, ma'am, may problema po sa inyong ATM drop. I-process natin ngayon." Dito ka dapat maging matatag. Kung walang pumasok, hindi ito emergency na kailangang bayaran agad. Hindi ito sitwasyon na kailangan mong ibigay ang bank details mo. Ang pensyon ay legal na benepisyo. Hindi ito raffle. Hindi ito promo. Hindi ito one-time claim na mawawala kapag hindi mo na-verify sa loob ng 24 oras. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang dapat gawin ng bawat pensioner ngayong Marso 2026. Panatilihing updated ang personal records. Siguraduhing active ang bank account. I-monitor ang monthly deposits ng mahinahon. Huwag magpadala sa pressure ng text o tawag. I-verify lamang sa opisyal na channel kung may concern. Para naman sa mga anak at pamilya ng pensioners, kayo ang unang proteksyon ng inyong mga magulang at lolo't lola. Tulungan silang mag-check ng ATM balance ng tama. Iwasan ang pagbibigay ng OTP. Hindi magtiwala sa unknown callers. Unawain na hindi lahat ng viral post ay official. Ngayon sagutin natin ang pangunahing tanong. Darating ba talaga ang Pay 400 ngayong linggo? Para sa ilan? Oo. Kung iyon ang computed benefit nila, para sa iba, maaaring hindi at normal lamang iyon. At para sa karamihan, ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang regular pension. Ang tunay na sukatan ng seguridad ay hindi kung gaano kalaki ang isang ATM drop, kundi kung gaano katatag at kaligtas ang iyong buwan ng benepisyo. Bago tayo magtapos, tandaan ang tatlong pinakamahalagang paalala. Una, huwag maniwala agad sa viral screenshots. Ikalawa, walang processing fee ang pension release. Ikatlo, ang OTP at bank details ay personal at hindi dapat ibigay kanino man. Sa panahon ng mabilis na impormasyon, ang kalmado at tamang pag-verify ang pinakamabisang proteksyon. Kung nakatulong sa inyo ang detalyadong paliwanag na ito, ay like ang video para mas marami pang pensioners ang mabigyan ng malinaw na impormasyon. Mag-comment kung may nais kayong linawin tungkol sa inyong pensyon. Mag-subscribe para sa regular pension updates at financial advisories. I-share ito sa inyong pamilya upang maiwasan ang panic at scam. Sa huli, ang pensyon ay bunga ng inyong mahabang paghihintay at paghuhulog. Ito ay karapatan, hindi pabor. Manatiling maingat, manatiling inform at higit sa lahat, manatiling kalmado. Ngayong Marso 2026, M.